Tanong sa kapatid. Yung mga na binabasa ba sa Biblia nila ni bro, tinututulan mo yan. Meron ka bang maipakita na yung salin na yan hindi tama, mali? Meron o wala? Ano yun bro? Kung hindi ko mag-gets yung ibig mong sabihin Kasi yung binigay na salin sa iyo na Biblia, tinututulan mo dahil sabi mo mali yung nakasulat diyan. Ngayon meron ka bang patunay na maling salin yan, yung Biblia na yan? Meron wala? Hindi ko naman sinabing mali bro o yung pagkasabi at saka pagpahayag, doon kami nag-aanuhan, doon kami nag-aargumento. Kagaya niyan bro, na sinasabi ko na patunayan ko na hindi nakarating si Pedro sa Roma ayon sa sa talata ko. Ngayon, nung binasa ko na hindi siya nakarating dahil si Pablo yung inutusan doon, nag-counter sila. Yung counter nila, yung kay Pedro, kasi binasa ko na si Pablo yung apostol ng mga hintel, nagbasa din sila na meron naman nababasa na si Pedro nangaral din. Ang punto naman doon, makinig ka muna bro, ang punto ko naman doon bro, hindi naman yun sa Roma, yung pagkakasabi ni Pedro doon nga na yung sa ano ba yon, anong talata yon na napakinggan ng mga hintel, hindi naman yun sa Roma sa Israelita, meron namang mga taga-ibang bayan doon Tanong ko Kaya bro, doon ako tumututol. Hindi naman yan pwede ipag-contradict yung mga talata sa Biblia. Kasi ang pagkakaunawa lang yan ang nagkukontrahan. Follow-up question bro. May nabasa ka ba doon sa mga Gawa 15:7 na ano yon, na Israel lang yon? Walang nababasa doon. Pero kung iisipin mo, hindi naman sa Roma yun Di sa mga sabi mo, self-proclaim mo lang yan. Edi, kung iisipin nyo rin na sa Roma yun, edi self-proclaim mo lang din yun. Saan diba? yung ano? Katoliko? Saan Katoliko? Sa Roma, Katoliko. Sa Rome? O hindi? Sa Roma. Ngayon, dahil nga tinutulan mo yon, yung binasa na yon sa Gawa 15:7, dapat meron kang patunay na may pakita sa amin na yun, nasa Israel lang yun. Dahil kumukontra ka Ngayon, meron kang may pakita? Okay nga bro, ibabalik ko sa iyo bro, kasi wala akong ipakita. Ikaw, may ipakita ka ba na sa Roma yon, sinabi ni Pedro? Itaan nga ako, baka meron ka dyan na sinabi niya yon. Doon sa 5:7 doon sa talata na sabi mo 15:7 ba yun? Pag nasa Roma yun. Paulit-ulit na yung topic na yan bro. Iyan na yan kasi paulit-ulit ka. Kanina pa sinagot yan. Mas binalik ka na naman. Wag na yan. Iyan na kung ito si Kevin Poryo. Kung magtatanong ba ito si Kevin Poryo, matahimik muna kayo bro Kevin Poryo, magtatanong ka ba bro? Bro Kevin Poryo? Meron ka bang katanungan bro, Kevin? Tinig bro. Hello. Yes, hello bro. Pwede i-on mo yung camera mo muna bro. Ay ano bro, nasa ano ako. Trabaho, gusto ko lang makinig. Pero kung yung protestante, pwedeng tanong. Katoliko ka rin? Oo, Katoliko. Katoliko ka rin pala. Sige, sige bro, magtrabaho ka muna dyan bro. Inaano namin yung mga protestante kasi no? Okay. So bro Magwine, ano pa yung issue mo? Huwag na yung ano bro, kay Pedro ba? Pabalik-balik na tayo doon. Sige. Wala pang pumasok na iba. Sige. Meron bang batas si Kristo na sinira niya? Meron bang batas si Pedro? Si Kristo na sinira niya.
sa dito sa John natin babasahin ang ulat ni Apostol na Juan, no? Meron talaga siyang sinira, no? Dito sa John 5:17, John 5:18, no? Basahin natin. Meron siyang sinira dito no? Kung Ano yung sinira niya dyan, bro? dito, babasahin natin dahil dito ngay lalo ng pinagsikapan ng mga Hudyo na siya ay patayin. So bakit pinagsikapan ng mga Hudyo na patayin si Panginoong Kristo? Sabi niya Apostol Juan, sapagkat hindi lamang niya sinira ang araw ng Sabat. Sira talaga bro, sinira ang araw ng Sabat no? Kundi tinawag din naman ng kanyang sariling ama na Diyos, na siya ay nakikipantay sa Diyos. So dito napakalinaw na sirang-sira talaga yung Sabat ng mga Hudyo, ibig sabihin yung araw ng Sabado. Hindi yung pagsamba, kasi yung pagsamba hindi pwedeng sirain yan. Yung araw ng Sabado ang sinira dyan, ang ibig sabihin. No? Mababasa naman sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat. So sinira talaga ni Panginoong Kristo ang araw ng Sabat, kapatid. Sinira niya yung araw ng Sabat? Yes. Malinaw naman doon. Nabasa mo naman 5:18 ng Juan. Sige, babasa. Sa English nga, alam mo sa English nga dyan bro, sa English, sa KJV, broken. Broken yan Ibig sabihin broken, talagang pulbos yan. Sabi dito, therefore the Jews sought the more to kill him because he not only had broken the Sabbath, talagang pag sinabing broken bro, basag talaga yan, sinira. Broken. No? Para bang baso, broken, na black. Talaga nababasa naman tapos alam nga naman kukontrahin mo si Apostol na Juan bro sinabi lang ni Apostol na Juan, si Apostol na Juan nagsabi niyan 'di ba, sinira niya ang araw ng Sabat. Yung punto ko bro, alin ba ang sinira niya, yung araw ba ng Sabat o yung kautusan sa Sabat? Yun na nga. Yung araw ng Sabat ng sinabi. Yun ang araw ng Sabat. Yung in context yan doon sa yes, in context yan sa sa Hosea 2:11 na ipapahinto ng Diyos ang araw ng pagsamba sa linggo-linggo, yung Saturday sa kanila dati nakahula yan na ipapahinto ng Diyos. Kaya yun yung sinira ni Panginoong Kristo. Hindi yung mismong pagsamba ang sinira, kundi yung araw kung saan sila natitipon sa pagsamba. Yun ang sinira. Kasi sa araw kasi na yun, kapag Sabat kasi, wala kang ibang dapat gawin. Kahit ka magdala ng banig, bawal. So, lahat yun bawal. Magpapagaling na may sakit, bawal. Ginawa ni Panginoong Kristo yan. Ibig sabihin, nilabag niya yung pamantayan nila sa Sabado. Kaya nga, sinira ni Panginoong Kristo ang Sabat. According kay Apostol na Juan, hindi naman sa amin galing yun. Apostol na Juan mismo nagsabi na sinira niya ang araw ng Sabat. At sana, wag mo nang kontrayan si Apostol na Juan, bro. Sinira niya yung ayon sa context. Yes, mababasa mo naman alam ka naman, iibahin mo pa yung binabasa. Sa pagkaintindi ko niyan kasi bro. Intindi mo lang yan, hindi yan pagkaintindi mo, Juan. Kung iintindi mo talaga. Ang problema kasi dyan bro, yung intindi mo, pinapaunawa mo sa tao. Kung ano yung nababasa mo sa Bible, yun na yun. Sabihin mo naman na intindi mo yun. Alam nga naman, tatanggapin namin yung intindi mo. Kung anong babasa sa Bible, yun na yun bro. Yun na ba yun? Abay na to lang, sinabi na nga ano ka ba? Ganun ba? Nag-enjoy ba kayo? Nag-enjoy kayo? Nag-enjoy. Nakakatuwa bro dyan daw kasi anaming beses niyang namin, nagkakamali siya. At ako nung basa ng 18 be. Sige, basahin mo dyan. Tungod ni Ene, misamo tinuon og tinguha sa mga kadagkuan sa mga Hudyo sa pagpatay kaniya. Dili lang ang tungod kay gilapas niya ang balaod. Balaod lagi bro. Ay, bro, magwayen. Magwayen. Basahin mo yung Tagalog ng King James Version. Basahin mo. Basahin mo, bro. Nabasa ko, bro. Yung Sabat guys sa Tagalog Hindi, yung Tagalog bro ng Tagalog ng King James Version bro, basahin mo. Ano nakalagay? Paano to dito sa Biblia? Ibig sabihin bro,
nang sinira niya ang araw ng Sabat, damay ang mga kautusan doon na patungkol sa Sabat. Mga pamantayan ba? Oo. Halimbawa, bawal magpagaling. Yun ang point doon. Kaya nga nagpagaling si Panginoon Jesucristo eh. Bawal yun sa mga Hudiyo. Ibig sabihin talaga yung sa Sabado wala nang ano yun, wala nang solemnity. Mas maganda, simula mo nung basa sa 1:5:1, makikita mo, meron doong pinagaling si Jesus. Meron taong pinagaling. Tapos, nung pinagaling niya yon, sabi niya sa tao, bitbitin mo ang higaan mo. Tapos, nung binitbit niya higaan niya, nahuli siya ng mga Hudiyo, na caught in the act siya. Ngayon, ang batas ng mga Israelita, kapag na-caught in the act ka, na lumalabag sa kautusan, stone to death ka. Stone to death. Kaya tinanong nila, yung ginagawa mo, bawal yan. Bawal yung ginagawa mo. Kasi araw ng Sabat ngayon. Anong sagot ng lalaki? Sorry sir, inutusan lang kasi ako. Kultura ng mga Hudiyo, kung sino ang nag-utos siya mananagot. Correct. Ay, sabi niya, inutusan lang kasi ako ng tao na nagsabi sa akin, bitbitin kong higaan ko. Ibig sabihin, yung paglabag ng tao na yun sa pagbitbit niya sa higaan niya, doon na target kay Kristo. Kasi siya ang nag-utos, bitbitin mo yung higaan mo. Bawal sa Sabat yun. Ngayon, nang sabihin niya na inutusan lang kasi ako, so yung stone to death sana, hindi nangyari. Kasi ang reason niya kasi, inutusan lang siya. Sino nagutos sa'yo? Hindi ko kilala yung nagutos sa akin eh. So, kanilang hinanap. Nang nagkita si Kristo at siya ulit, sabi ni Kristo, huwag ka nang magkasala pa, humayo ka na, nakilala niya. Yung mga Hudiyo na nagtanong sa kanya, pinuntahan niya uli. Sir, kilala ko na yung nag-utos sa akin na bibitin kong higaan ko. Sabi niya, sino? Si Jesus na nag-utos sa akin. Anong ginawa ng mga Hudiyo? Si Jesus ang pinuntahan. Nang kanila pinuntahan si Jesus, totoo ba na inutusan mo ang taong bitbitin niya ang higaan niya? Anong sagot ni Kristo? Yung tatay ko hanggang ngayon gumagawa, pati ako gumagawa. Yun ang reason ni Kristo. At dahil doon, lalong pinagsikapan ng mga Hudiyong siya'y patayin sapagkat sinira niya ang araw ng Sabat. Sa paanong paraan? Doon sa yung lalaki, inutusan niya, bitbitin mong higaan mo, bawal sa Sabat yon. Naintindihan mo magwain? Basahin mo yung 5:1 hanggang 18, malalaman mo ang konteksto. Paano nyo naman ngayon, bro, paliliwanag na araw nga ng Sabat ang sinira ni Kristo dyan. Sinabi na sa Tagalog eh. Ano? Makinig ka. Sige, ano yung Paano mo ngayon ipaliliwanag sa akin na araw nga mismo ng Sabat ang sinira dyan? Ibig sabihin, pag sinira, inalis, di ba? Wala na. Ay, mali yung bro. Ang ibig sabihin ng sinira ang araw ng Sabat, pag sinabi sinira ang araw ng Sabat, ang meaning nun, nilabag yung kautusan patungkol sa Sabat. Yun ang meaning nun. Nilabag. So hindi therefore, ang essence doon bro, hindi siya under. Kasi ang turo ng mga SDA kasi under siya sa Sabat. Kaya tumutupad siya sa Sabat, tumutupad si Kristo, di under. Pag sinabi tumutupad, under ka. Hindi siya under eh. Siya ay Lord of the Sabbath. Lord of every day, even of the Sabbath. Eto pa, sabi ng mga SDA, atin basahin yung Marcos ha. Atin basahin yung sinasabi doon sa Marcos 2:27. Tignan nyo, anong sabi rito? Sabi ganito, Jesus said to the Pharisees, the Sabbath day was made to help people. People were not made to be ruled by the Sabbath. Ano daw? People were not made to be ruled by the Sabbath. Ano nangyari sa mga SDA ngayon? All of them were ruled by the Sabbath. Pero hindi yan ang sabi ni Kristo, people were not made to be ruled by the Sabbath. Ano yung karugtong niyan? 28. So the Son of Man is Lord of every day, even the Sabbath. Lord of every day.
Pero ang turo ng mga SDA, si Kristo ang Lord of the Sabbath. Tanong, sino ang Lord nyo sa Sunday? Lord of everyday nga, oh. Lord of everyday. Even the Sabbath. Kung siya ang Panginoon ng Sabbath, hindi siya pwede under. Ang problema sa mga SDA, ang turo nila under siya kasi tumutupad siya. Diba? Oh. Okay yan? Oh. Oh, yan. Yung ibig ko sabihin, bro. Ano? Yung ibig ko sabihin, paano mo maipapaliwanag sa akin na hindi, yung ibig ko sabihin, 'di ba sabi nyo, sinira yung Sabat. Hindi kami nagsabi si kung Juan sinira, hindi inalis. bro, hindi kami ang nagsabi, bro, si Juan ang nagsabi. Sinira niya ang araw ng si Juan. Sabat. Ngayon, ano ang ibig sabihin ng sinira? Inalis ba? Ay hindi, mali, hindi pwede ialis 'yon. Ang ibig sabihin ng sinira ang araw ng Sabat, nilabag ang kautusan patungkol sa Sabat. 'Yun ang meaning nun. Oh, yun, tama. Oh, huwag ka magbigay ng sarili mong meaning sa amin kasi yung meaning mo mali. Tinatanong ko nga sa inyo, bro, kasi Ano? sabi nyo sa binasa nyo, inalis yung Sinira. yung araw ng Sabat. Oh. Nagtanong nga ako, bro, makinig ka muna, huwag ka muna sumapaw. Sapaw man kadayon ko. Ay, yun na Makinig nga. ka muna. Yun na nga, sinira. Sabi ko, kung alin ba ang sinira, ang balaod sa Sabat o mismo ang adlaw? Sabi nyo, Pareho lang yun, bro. ang adlaw ayon sa nabasa. Bro, O, paano ngayon yan? Nabanbawi yung pahayag mo, bro. Bro, hindi bro, pareho yung bro. Ang tanong mo na yan, fallacy of false dilemma naman yan. Para mo lang ko tinanong sa akin, saan ba binaril si Jose Rizal? Sa Pilipinas o sa Luneta? Pareho yun Ano ba? Pareho yung sagot na yon. Ang meaning ng sinira ang araw ng Sabat, nilabag ang kautusan patungkol sa Sabat, yun ang meaning nun. Hindi magkaiba yun. Oh. Tama nga yun. Tama. Kanina sabi mo yung araw. Ay, nako, yun na nga, ang meaning ng sinira, ang araw ng Sabat, ang meaning nun, nilabag ang kautusan. Kung nilabag niya ang kautusan, therefore, sinira nga niya ang araw ng Sabat. Ano ka ba? In other words, kapag magwayin, wala nang solemnity yung Saturday. Wala na. Kasi nga hindi na nirespeto ni Panginoong Jesucristo eh. Kasi dapat, pag Sabat talaga, Sabat. Pero dahil pinakitaan ni Panginoong Jesucristo ng pagdamag, ibig sabihin, wala nang solemnity yun. Wala nang halaga sa Diyos ang pagsamba sa araw ng Sabado. Wala na. Ang sa Panginoon, lahat ng araw. Panginoon siya sa lahat ng araw, hindi lang sa araw ng Sabado. Amen. Sige, balik ko muna sa inyo. Yan, yung Marcos. Kaya nga bro, ang pinaka context magulo kayo kausap, bro. Kami ang magulo, tapos papaliwanag lang kami. Paano? Sapaw kayo ng sapaw, hindi na ako makaporma Hindi ba naman kasi kami nakasagot, hindi natapos sumagot. So, nagtatanong ka na, patapusin mo muna kami yung sumagot. Hindi pa nga tapos Pag natapos kami, sasabihin namin next question. Masyado ka lang excited. Excited kasi masyado bro Di ba? So, based sa tanong mo bro, wag mo nang kontrahin ng Bible. Ang ginagawa mo bro, babasa ka ng ibang salin, tapos ginagawa mo parang imamali mo yung sinabi doon sa King James version na English at Tagalog. Hindi, parehas lang ang konteksto niyan bro. Parehas ang konteksto niyan. No, ang paglabag sa Sabat, paglabag yung sa kautusan ng mga Hudyo sa araw ng Sabat. Kaya wala nang halaga ang Sabat ng mga Hudyo sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo kasi siya nga mismo 'di ba? Sinira nga niya yung momentum ng mga Hudyo sa araw ng Sabado 'di ba? So sana bro, kayo mga Christian kayo, wag na kayo dun sa pangingiling ng mga hindi Kristiyano kasi Christian kayo Next question bro. Sabi mo bro, gumagamit ako ng ibang salin. Ang pagbasa ko naman kanina sa Biblia nyo, balaod yung nabasa ko. Ang tanong ko sa inyo, kung alin ba ang sinira, yung balaod ba o yung araw ng Sabat? Parehas nga. Sinabi ka na nga ni Brother Jando, bakit parehas?
Parehas. Patutusin mo muna ako, bro. Sige, sige. Ikaw, pasok ka ng pasok agad. Na nagtanong ako kay Brad Jando. Pero bakit, Kung ano bro, yung bakit hindi na sinira, nakikita yung mukha mo? Ayan, Dapat, yan na naman, bro. Hindi talaga Hindi- tayo magkasundo nito. hindi yung mukha mo ba? sumasapaw palagi, kayo Ipakita sumisira. ipakita mo lang yung mukha mo. Yun ang ano ko, yung point ko. Kasi yung nakikita ka-3 eh. O yan. Sige, patuloy sa Malayo, tanong. bro, malayo, bro, mahina yung speaker. Mahina pala. Sige, bro. Magtanong ka na uli. Kasi pasok ka kagad ng pasok, na sabi ko, tama naman yung ano ko, tama rin naman yung sinabi ni Jando, kasi kaso naglaban bawi lang siya. Sabi nyo, sinira yung araw, ayon sa nabasa nyo. Ang tanong ko doon, kung ang balaod lang ba ang sinira? Binasa na naman ni Jando, pinahayag niya, tama naman yung pahayag niya na yung balaod ng Sabat. Ngayon, ang gusto ko namang itanong, dahil yon ang winala ni Kristo, yung balaod ng Sabat o yung kautusan sa araw ng Sabat, ibig sabihin na meron pang Sabat, meron pang pangingilin pa rin ng Sabat o ikapitong araw sa panahon natin ngayon. Meron Yes, pa, bro. wala na. Meron. At tinawag kaya ni San Pablo na other. Other sa Hebrews 4:8-9. Other day na siya, hindi siya the same day, no? Other day na siya, o another day na siya, hindi siya the same day, bro. Sa 4:8, ito sinabi ni Apostol na Pablo, for if Jesus had given them rest, wag ka muna sumapaw kasi hindi nakakapasok sa langit ng mananapaw. 4:8 ng Hebreo, sabi dito, for if Jesus had given them rest, then would he not afterward have spoken of another day? Hindi the same day, another day na. So kung another day, hindi na yan Saturday, bro. Kasi another na nga eh, hindi ba? So ano yung another? Hindi na Saturday, Sunday na yon kasi another eh. Kasi kung Saturday yun, bro, dapat ang sinabi ni San Pablo, the same day. Kaso lang another day. So another day of Saturday is Sunday. Sa teksto mo, bro, hindi mo binasa yung 9. 4:9, bro. Pakibasa, bro. Para naman malaman kung anong araw talaga yun. Another day nga yun. Sa 9, basahin natin sa 9. Yung 9, basta pusin mo sa 9. Para malaman. There kung anong remaineth araw yun. therefore a rest to the people of God. Mananatili pa rin ang araw ng pahinga. Pero ano yun? Sa 8. Tama. Kaya nga, nanatili yung araw ng pahinga, pero ano nga sa 8, another day, hindi the same day. Hindi mo naunawaan eh. Napakalino dito, another day, hindi the same day, bro. Ano ang another day ng Saturday, bro? Pakisagot. Naunawaan ko, bro, another Anong bro? day. Bro, magwayan, tanong ko muna. Nandito tayo sa Hebrews ngayon. Nabasa naman talaga dyan, another day. Ano ang another day ng Saturday? Pakisagot. Another day. Ano ang another day ng Saturday? Linggo. Thank you. Diba? Intindi natin yung binasa mo kasi Bro Jared, good evening, bro Jared. May Hello. Ang ganda ng usapan niyo, umaamin si Tatas. Maamin talaga siya. Kanina pa siya amin eh. Yun, dalawa na kami. Dito na si Brother Jared. Sige, kayo muna, Brother Jared. Mga tanong niya, Brother Jared. Ikaw sumagot. tapusin ko Ano muna. bang topic niyo, bro? Topic niyo, bro, Junri? Ngayon, kaganina sa Pedro, ngayon, tinapos ko na kasi nabutata siya ngayon Sabat naman daw. So, ikaw ang umano sa Sabat. Mga tanong niya, may tanong siya Sabat. Tanong mo, bro. Sabat, ikaw lang naman nag-ano ng sabat eh. Tapos paano yung mga sinungaling, bro, di makaakyat yan sa langit. Oy, ikaw, kanina ka pa nagsisinungaling, bro. Hindi ako nagsinungaling. Kailanman, never ako nagsinungaling. Ba't sabihin mo na ako yung nag-ano ng sabat? Ikaw lang Ikaw di ba ikaw ang nagtanong? Kanina kasi nagtanong siya, ano daw yung sinira ni Panginoong Jesucristo. Kaya sinagot ko, ang sinira niya ayon sa John 5:18, ang sabat. Ikaw ang nagtanong eh. Di ba ikaw yung nagtapik? Ako yung sumagot, ikaw yung nagtanong. Sasagot pa ako yan kung hindi ka nagtanong. Ano ba yan? Nagtanong lang naman ako kung anong mga kautosan ang sinira ni Kristo Sige na, magtanong ka na bro, magtanong ka na. Hindi, magpapaliwanag muna ako. Sige, magpaliwanag ka. Sige, wag ka nang umiyak. Sige na, magpaliwanag ka. Dahil sinabi mo,
na another day, di ba? Dito sa, ano ba yun, 8, ibang araw, hindi ko na sana sasalitain. Mm. Pagkatapos ang ibang araw. Mm. Kung didiretsuhin natin hanggang 10, may natitira pang ang isang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. Yun nga. Sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kanyang mga gawa, kaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Ikapitong araw nagpahinga ang Diyos sa kanyang mga gawa, bro. Paano mo sasabing linggo yan, bro? Ikapitong mga araw ng linggo. Paano mo? Sa kalendaryo, tingnan mo nga kung ikapito. Sige, iba papaunawa ko sa iyo, filosofiya yung pagbasa nyo yan Hindi, biblical yan. Sophia, babasahin ko, papaunawa ko sa iyo, Exodo 28 hanggang 9. Ito ang utos ng Diyos sa paano tayo mangilin. No? Basahin ko sa iyo muna. Bro, nabasa ko Makinig ka muna, makinig. Wag manapaw kasi hindi mapapuntang langit ang mananapaw. Sabi dito, remember the Sabbath day. Okay? To keep it holy. Sabi dito sa 9, 6 days shall thou labor. So, 6 na araw ka magtatrabaho and do all the work. No? 6 na araw ka magtatrabaho sa 10, but the 7th day is the Sabbath of the Lord. Okay? So, sabi ng Panginoon, 6 na araw ka magtatrabaho, ang pang-7, yun ang Sabat mo. Okay? So, sa panahon natin, bro, anong araw ka nag-uumpisang magtrabaho? Lunes. Pang-ilan ang Sabado? 6. Ano yung pang-7 mo? Linggo. Ano yung Sabat mo? Tingnan mo sa kalendaryo, bro. Tingnan mo sa kalendaryo kung pang-ilan ang Sabado. Huwag yung filosofiya, bro. Hindi yung filosofiya, utos yan. Kasi nandito kayo sa Biblia Bro, utos yan. Utos yan. At ang utos, balikan natin ang utos. Sa 28-10 ng Exodo, ang utos ganito. Remember the Sabbath day to keep it holy. Alalahanin nyo ang araw na pamamahinga at gawin yung banal. 6 days shall thou labor and do all the work. 6 na araw kayong magtatrabaho at gawin yung lahat ng trabaho nyo. Pero, ang pang-7 araw, ang siyang Sabat sa Diyos. No? Ang pang-7 araw siyang Sabat sa Diyos. Tapos, 6 na araw kayo magtatrabaho. Tinanong kita, sa kalendaryo at sa panahon natin ngayon, anong araw ka nagtatrabaho? Sagot ka ng direkta Lunes. Okay. Ano yung pang-Sabado? Sabi mo. Pag-ilan yung Sabado? Sabi mo. Pang-6. Ano yung pang-7? Sabi mo. Sunday. Ano yung Sabat mo? Ikaw rin sumagot Linggo. O kaya sa araw ng Kristiyano, Linggo na ang Sabat natin. Kasi sa araw ng mga Kristiyano, ang Linggo ang 7th day, kapatid. According sa utos ng Diyos at sa kalendaryo, ano ka ba? Hindi yan filosofiya lang, biblical yan. Filosofiya bro, kasi yung sentro, ginagamitan nyo ng filosofiya. Kasi kung titingnan natin yung kalendaryo. Anong filosofiya? Bro, binasa naman natin sa Bible. Paano filosofiya? Binasa natin sa Bible. Paano filosofiya? Biblical ngayon Pakinggan mo muna ako, bro, sige. Pero wag mo sabihin mo na filosofiya kasi binasa naman natin sa Bible Binasa sa Bible, tinanong kita, ikaw ang sumagot, hindi naman ako sumagot. Tinanong lang kita, ikaw nga yung sagot ang sagot Yung sagot mo, pasok na pasok sa doktrina namin Magkatoliko ka na. Tama naman yung sagot. Salamat kasi tama pala Bro, tama naman yung sagot ko sa tanong mo Ipapaliwanag ko Sige, paliwanag mo. Na matapos kitang sagutin, masaya ka na kasi parang pinoprove ko na tama kayo. Hindi, magsasalita muna ako. Sige, magsalita ka. Tama yung sagot ko sa tanong mo kasi nagsasabi ka anong araw mag-umpisa ng trabaho? Di ba Lunes? Tama. O anong Sabado? Di ba 6? 6. O ikapito, Linggo. Pero titingnan natin sa kalendaryo, ang pang-7 araw talaga diyan, Sabado. Mag-uumpisa talaga ang first day of the week, Linggo, hindi Lunes. Sa tanong mo lang ako sumasagot, bro. Pero hindi ako atitado doon. Sige. Wag kang masaya, bro. Sige, tatanungin kita sa kalendaryo. Sa kalendaryo, ano ang unang araw mo sa trabaho? Tama, Lunes. Ano yung pang-6 na araw mo sa kalendaryo?
O, Sabado. Ano ang pang-pito mong araw mo sa linggo? O sa kalendaryo? Linggo. Nausal ka na, Linggo. O, linggo. O, diba? Ano yung pang-pitong araw? Sabat o hindi? Ay, hindi yon Sabat. Kasi kung iintindihin natin yon, ginagamitan mo lang kasi ng filosofiya. Unang sagot mo sa akin, bro. Unang sagot mo sa akin kaganina, ang araw ng ang pang-pitong araw, Sabat. Sabi mo linggo pa nga yun Tapos ngayon, sinabi mo naman, hindi yung Sabat ang linggo. Ano ba yung tama mong sagot, bro? Yung una mong sinabi na Sabat yung linggo? O ngayon na sinabi mo hindi Sabat ang linggo? Alin sa dalawa yung tama doon? Tama yung sagot ko, bro, sa tanong mo. Pero yung pamahayag mo, bro, mali. Paano mali? Ikaw yung sumagot. Hindi naman ako nagpahayag. Nagtanong ako, sumagot ka. Ano ka ba? Tama. Hindi naman ako nagpahayag. Nagtanong lang ako sa'yo. Ano yung unang araw ng trabaho mo? Ayon sa utos ng Diyos, 6 na araw magtrabaho. Tinanong kita, ano ang unang araw mo sa trabaho? Sabi mo, Lunes. Ano ang pang-anim mo? Sabado. Tapos sabi ng Diyos sa Exodo 29, ang pang-pitong araw yun ang Sabat. Tinanong kita, ano ang pang-pitong araw mo? Sabi mo, Linggo. Tinanong kita, ano yung Linggo? Sabat o hindi? Sabi mo, Sabat. Tapos sabihin mo sa akin, mali ako, ikaw yung sumagot sa mga tanong ko. Ano ba yan? Yung ibig mo nga sabihin, bro, ginagamitan mga ng filosofiya. Kung gagamitin Bro, hindi natin filosofiya, yung tanong yun. Nagtanong lang ako ayon sa Bible. Ikaw ang sumagot. din ako ayon sa tanong mo. O, di tama ba yung tanong? Yung sagot mo sa akin, tama yun, mali. Tama yung sagot ko sa'yo. Anong pinababatok ng botsi mo? Tama pala yung mga sagot mo na yung doktrina, doktrina na linggo yung Sabat. Tama naman pala yun. Anong pinababatok ng botsi mo? Literal tayo ngayon na ang trabaho Lunes naman talaga Okay. So ano ngayon ang Sabat ng mga Kristiyano? Ano ang Sabat ng mga Kristiyano dapat? Sabado, Linggo? Sabado. Sabi mo ganina Linggo. Alin ang tama? Sabi mo ganina Linggo o ngayon Sabado, alin yung tama? Hindi ko sinabing Linggo. Di. Ano hindi? Bro, narinig ng lahat ng tao, bro. Narinig ng lahat ng tao na nakikinig sa atin ngayon. Sinabi mo, tama pa nga yung Linggo. Sabi mo nga, tama yun. Yung sabi mo naman ngayon, mali yun. Alin yung tama mo talagang sagot? Tama yung Linggo na Sabat? Or mali yung Linggo na Sabat? Mali ang Linggo na Sabat. So nagsisinungaling ka pala kaganina sa mga tao na tama yung Linggo. So tama yung sinabi yung Linggo. Yung tanong mo, bro, so tama yung Linggo na sinabi mo kaganina. Yung sinabi mong Linggo kaganina. Bro, magwayin. Yung sinabi mong Linggo kaganina, tama yun. Tama yun. Tama yun. So mali yung Sabado. Tama yung Sabado na ang siyang... Alin ang tama? Sabado o Linggo? Para sa'yo, alin yung tama? Sabado o Linggo? Ha? Sabado. So mali yung sinabi mo kanina na tama ang Linggo? Sa literal na tanong mo, bro, sinasagot ko lang tama yung sagot ko. Ako pa bilugin mo pa ulo ko, bro. Sasagutin talaga kita ng tama. Tama pala So mali yung pangili nyo ngayon na Sabado. Tama yung pangili namin na Sabado. So yung sinabi mo kanina, tama yung Linggo. Alin ang tama? Sabado o Linggo? Tama yung sagot ko sa tanong mo na literal. Literal yung tanong mo. Hindi. Alin ba yung tama? Ano ba ang tama? Sabado o Linggo? Alin ang tama? Sabado o Linggo na pangilin? Sabado ang tama ayon sa Biblia. Yung sinabi mo kanina na tama yung Linggo na pangilin, mali yun. Ayon sa tanong mo, sinasagot ko. Hindi. Ang sinabi mo kanina na tama yung Linggo na pangilin, mali ba yun o hindi? Mali yun. Mali yun. So nagsisinungaling ka kanina na sinabi mong tama yun. Hindi ako nagsisinungaling. Tama yung Linggo. Tama yung Linggo. Nag-umpisa ka sa Lunes. Hindi, tama ba yung Linggo? Sabi mo, hindi ka nagsisinungaling. So tama yung Linggo na Sabat. Tama ba yung Linggo na Sabat? Hindi ka nagsisinungaling, sabi mo. Mali pa rin. Mali pa rin, Brad. Nagsisinungaling ka. Wala yung Sabat. May tanong ako sa kanya, bro. Literal lang, hindi mo ako maano, Brad. Alam ko yan. Ay, naku, natawa ko sa iyo, bro. Ganito na lang, bro. Anong kalendar ang gamit natin ngayon, bro? Ewan ko, ano yan? Gregorian calendar? Yun, mag-alay mo, bro. Tama, Gregorian calendar. Ang tanong ko sa iyo ngayon, bro,
Ano ang pang-pitong araw sa Gregorian calendar? Kasi sabi mo, Gregorian calendar, at tama po yun. Ano ang pang-pitong araw sa Gregorian calendar, bro? Sabado. Ano Sabado? Ito bro, basahin natin bro Mag-umpisa lang kayo sa Hindi bro, ito bro, hindi kami mag-umpisa sa kung ano nakikita natin. Tanungin natin si ChatGPT bro. Ito po yung masasabi, ang sabi ni Mahirap. ChatGPT. Diyan kasi kayo Sabi dito, tumatakbo ito po, ano ang pang-pitong araw sa Gregorian calendar? Ang pang-pitong araw sa Gregorian calendar ay linggo. Yan. Napakalinaw bro. Sino yung paniniwalaan natin bro? Ikaw o yung mga references bro? Paniniwalaan ko, nakikita ko sa kalendar yung anong pagkakalagay ng numero dyan. Na tayo Yun ang magagawa sa'yo. paniniwalaan ko, bro. So next question na bro, nasagot na yung about sa ano, nasagot na yung about bro Magwaye, nasagot na yung about sa linggo. So next question na. Sige, next question na. Bro Jared, gusto mo bang sumagot bro Jared? Ano ba ang tema nyo sa Sabat, bro? Walang tema to kung ano lang itatanong niya. Walang tema to. Walang tema. Kung ano yung itatanong niya, yun ang sagutin mo bro Jared. Ikaw naman. Sige, tanong bro. Ano niya? Sige. Bro Jared, ito yung tanong ko ha. Yung bang holy water, ginagamit pa rin ba ngayon hanggang sa panahon natin ngayon? Sa anong paraan ginagamit yung holy water? Unang-una sa exorcism, sa pagpapalit ng demonyo, gaya mo. Dahil yung ama mo, sabi sa 8:44 ng 1, kayo sa inyong amang Diablo. At isa dun sa anak ng Diablo, si Ellen G. White, dahil bula ang propeta si Ellen G. White na pinaniniwalaan mo eh. Bakit? Bawal lang Diyos yung pinagagagawa, gaya ng nasa 2:12 ng unang Timoteo, na hindi ko pinahintulot na ang babae magturo ni magkaroon ng pamumuno. Ngayon, sabi sa bro, lumalayo ka sa ating bro. Nakikinig ka ba bro? Kasi sumasagot pa Magwayen. Bibigyan ka naman ng panahon mamaya eh. Sumasagot pa siya eh. Sige. Tama naman yung sagot niya bro. Yan mo. Yung kasi niya bro yung sagot ka bro, mali bro tatanggapin mo yung sagot ko. Mali pala ang sagot ko. Saglit lang, pakinggan mo muna ako. Patuloy. Kung tatanong ka, pakinggan mo yung sagot ko. Ito nga sagot ko, yung holy water ginagamit para sa demonyo at para sa mga anak ng Diablo gaya ni Ellen G. White na kinatuparan ng 8:44 ng 1 at 2:12 ng unang Timoteo. Ngayon, bakit sinabi na si Ellen G. White ay anak ng Diablo? Bawal nga ng Diyos ang pinagagagawa. Dahil ang sabi ng Apostol Pablo sa 2:12 ng unang Timoteo, hindi ko pinahintulot ng babaeng magpuno. Ngayon, basahin natin ang Seventh-day Adventist belief nyo, tapos tatanungin kita. Ngayon, sabi sa inyong Seventh-day Adventist belief in 27 fundamental doctrines na isinulat ng mga Bible scholars at ng mga pastor ng Seventh-day Adventist sa page 224, ang sabi, the gift of prophecy was active in the ministry of Ellen G. White, one of the founders of Seventh-day Adventist. Ngayon, ako naman magtatanong sa iyo, sino ang mas matalino? Si Pablo na nagsasabi, hindi ko pinahintulot babae magpuno, o si Ellen G. White na ayon sa inyong libro, nagpuno? Sagot. Iho, lumalayo ka sa tanong ko, Iho. Sagutin mo muna yung tanong. Sagutin yung tanong niya. Alam ko hindi mo alam yan. Huwag kang lalayo. Sagutin mo yung tanong niya bro. Huwag ka sagutin mo yung tanong ko. Pasok ka ng pasok, wala ka naman sa tema eh. Hindi, sinagot, Bro Magwayen, sinagot niya yung tanong mo. Ngayon tinanong ka niya kung ayon sa Bible, sino ang mas tama? Si San Pablo ba na pinagbabawalan yung babae na mumuno? O sa reference niyo na pinuno niyo talaga si Ellen G. White? So, sino ang mas matalino daw? Si San Pablo o kayo? Sagutin niya muna yung tema ko. Sinagot na bro, sinagot na yung ano. Sinagot na. Diba? Hindi pa nga ako tapos sa tanong ko eh. May nakalawa pa ko eh. Sagit lang po. Hindi, sinagot naman ka bro, Magwayen, sinagot ka na ginagamit ngayon yung isa sa paggamit ng holy water, pagpapalayas ng demonyo. Sa mga kaparian namin, pinapalayas nila yung demonyo. At kinonik niya ngayon na yung aral nyo, aral ng demonyo, na dapat talaga kayo ma-exercise. Sagutin niya lang. Ang tanong ko sa kanya, napakaliwanag. Ngayon, kung ayaw ang sagot ko,
Isa lang ang ibig sabihin niyan. 4:4 ng ikalawang Korinto, 8:47 ng 1, hindi sa Diyos to, anak talaga ng diablo ito. Bakit? Dahil sabi ni Juan sa 8:47 ng 1, yung sa Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos. Sinagot ko na may salita ng Diyos. Ngayon, ang sinasabi ko sa kanya, sinong mas matalino? Yung founder ninyo at yung mga Bible scholars ninyo na ang sabi, ang puno ninyo si Ellen G. White o si Pablo na nagsasabi, hindi ko pinahintulot ng babae magpuno. Sumagot ka lang po, Tatang. Huwag ka magpapatutsada. Nasagot ko na yung tanong ko. Ayaw mo lang. Hindi ako nagpapatutsada. Doon muna tayo sa mga tanong ko. Huwag ka munang lalayo. Lumalayo ka eh. Mamumuntos ka lang, iho Tumakbo eh. muna sa tanong ko. Ang tanong ko sa'yo, Iho, huwag ka sino munang ang mas mamumuntos. matalino? Si Pablo o yung mga Bible scholars nyo gaya ni Bacalares Kuno? Na ang sabi, ang puno ninyo ay si Ellen G. White, samantalang ang sabi ni Pablo, 2:12 hanggang 11 ng unang Timoteo, hindi ko pinahintulot ng babae magpuno. Sumagot lang kayo, sinong mas matalino? Para Hindi, matigil kanino ito. bang programa to? Akin o sa inyo? Hindi tinatanong ka kapatid, tinatanong ka. Counter ano yan, counter question yan. Tapos doon sa akin. Hindi naman kasi ito debatable, hindi naman ito formal debate na ikaw lang yung magtanong. So, pwede kasi kami magtanong dito kahit kami kanina, tanong kami ng tanong sa'yo, sinasagot mo naman, ba't din mo sinasagot si Jared ngayon? Sagutin mo, sino ang mas matalino daw? Yung mga scholar niyo na pinapahintulutan si Ellen G. White mamuno sa iyo, si San Pablo, na ipinagbabawal ni San Pablo mamuno ng babae. Sino ang mas matalino? Si Pablo, yung mga scholar niyo? Doon muna kami sa tanong ko, bro, para matapos tayo. Sinagot na nga niya, bro. Tapos kinunik lang niya yung pamuno ni Ellen G. White. Mahirap yan. Mamumuntos lang kayo niyan eh. Di tinanong lang niya, ano ba talaga? Sino mas matalino? Yung mga scholar niyo o San Pablo daw? Tanong lang naman yan. Ang tanong ko muna yung sagutin niya. Huwag ka muna lalayo. Ayaw sumagot mo, Jared. Hindi yan kapaniwala yung aral nyo. Sabi nyo kasi, ang sabi kasi ng libro ninyo, si Ellen G. White, yung Seventh-day Adventist belief, page 224, ang founder nyo inaamin ay si Ellen G. White. Dahil ang sabi ni Pablo 12 ng unang Timoteo, hindi ko pinahintulot na biging founder ang babae. Paano? Sino ang mas matalino? Yung mga Bible scholars ninyo, kasama yung 3A Media, at si Bacalares na ayaw lumaban ng diskusyon, o si Apostol Pablo na nagsasabi na hindi ko pinahintulot ang babae founder? Sino mas matalino? Sumagot ka lang. Bro, parang sirang plaka ka niyan, bro. Hindi pa ako tapos. Di tanong sino, bro. Ang tanong sino. Sasagutin mo, Maguayan. Pagkatapos mong sagutin yung tanong, magtanong ka na uli. Sabihin mo na lang, bro, na hindi mo alam sagutin. Hindi yung marami kang paiwas-iwas eh. Umiiwas ka eh. Sinagot na nga, bro. Sinagot na. Sige, bro, Jared. Ako na lang muna magano Jared kasi hindi siya nakikinig sa'yo. Sige, ano yung tanong mo, bro, Jared? Bro, Maguayan, ano yung tanong mo? Ang sabi niya, ginagamit daw sa saan mababasa na ginagamit sa ng demonyo yung holy water? Yes, bro, ginagamit ng mga kaparian namin ngayon yan, bro. Ginagamit yan sa mga kaparian namin ngayon. Next question. Next question, ginagamit ng mga kaparian namin yan. Next question. Saan mababasa anong talata sa Biblia na biblika yung holy water na ginagamit pang alis ng demonyo? Yes, kasi ang tubig nagsisimbolo ng paglilinis yan. Ang demonyo, ang katawan ng tao nililinis ng holy water. Kasi kapag inaalihan ka ng demonyo, ibig sabihin hindi ka malinis. Kaya para maalis yung demonyo, dapat linisin ka sa tubig kasi ang tubig, simbolo yan ng paglilinis. Unang Pedro 2 at 3, 20-21 na ang tubig sa panahon ni Noe, ginagamit yan pampalinis. Kaya walang problema kung gamitin ng mga kaparian ang tubig pampalinis sa tao na inaalihan ng demonyo. Kasi ang demonyo is larawan ng karamihan yan. So para malinis tayo sa mga demonyo na umaalig-aligid sa kapaligiran natin, gamitin natin ang banal na tubig kasi ang banal na tubig binigay ng Diyos yan sa atin para gamitin. May tanong ako, bro, Jordan, sa kanya. Bro, yung banal na tubig. May tanong ako, bro. Sige. Huwag mo muna yung Bro, papasukin. Puro Maguayan. tanong yan eh. Dapat ako magtanong sa kanya. Sagutin niya muna. Sinagot na nga, bro, kaso lang hindi mo nga tinatanggap yung sagot eh. Yung problema dyan eh, hindi mo tinatanggap yung sagot eh. Bro, talata nga ang hinahanap ko kasi gusto Yun ko na nga. biblika lang. Sa
Unang Pedro 3, 20-21 bro, ang tubig ginagamit pampalinis yan. Ang May banal holy na water tubig, doon talagay. nagpapalinis yan ng mga espiritong masasama na umaalig-aligid sa atin. Kaya ginagamit ng mga kaparian yan. Okay, so wag mo nang hanapin talaga na gamitin ang banal na tubig sa pag-exorcise. Walang ganon kasi hindi mo rin naman mababasa sa Bible na paniwalaan si Ellen G. White. Wag kang literalist. So, admitado kayo bro na hindi talaga biblical yung aral nyo. Kayo ang hindi biblical bro. Hindi ka nga makasagot kay Jared eh. Bro Junri, Yes, bro Jared. ang tanong ko sa kanya, yung tubig ba ng bautismo, banal ba yon? Yes or no? Banal yon. Pero yung punto Ayun, ko, tama. yung holy Tama ka, water, Kuya. Tinatanggap na ko na ginagamit. mayroong holy water sa Biblia dahil yung tubig ay banal. yung ginagamit nyo pang alis ng demonyo, yun ang punto tinatanong ko. kita. Ngayon, Yung sa Yung talata tubig sa ba ng Biblia, nung bautismo, talata sabi yun. sa 22 sa isang gawa, ikaalis ng demonyo at kasalanan. Tanong ko sa'yo, yung banal na tubig ba ay ikaalis ng demonyo at ikaalis ng kasalanan na ko pagpapalinis gaya ng tubig ng bautismo sa 22:16 ng gawa? Tama ba ito o dili tama? Holy water ba yan o hindi holy water? Paano ng text? At tinatanong ko sa'yo, sabi mo kanina, yung tubig ng bautismo ay banal. Ngayon, kung ang tubig ng bautismo ay banal at yung tubig ng bautismo ikahuhugas at ikalilinis at aalis ang masasamang spirito gaya ng 22 sa ng gawa, tinatanggap mo ba na mayroong holy water sa Biblia? Tinatanggap mo, yes or no? Tinatanggap kong may holy water, pero yung paggagamitan salamat. ko, yung ginagamit ng Okay na, kapatian Bro nyo Junri. ngayon, yun yung punto ko. Okay na, Yan Bro na nga. Junri. Yes, salamat Brother Jared. Ang problema lang kasi talaga dito kay Bagway na ayaw talaga sumagot. ayaw tumanggap ng katotohanan. So wala tayong magawa. Ang basta importante, Iba yung sumagot pahayag tayo. mo, bro. Iba yung kay Jared eh. Hindi kami iba ng pahayag bro, hindi mo lang tanggapin. Iba lang explanation namin, pero hindi 'yun ibig sabihin na iba-iba yung aral namin. Isa lang yung aral namin. Ayaw mo lang talagang tanggapin bro. So next question bro, next question. O sige, next question. Kung ganon, yung dahil sinabi mo na yung bautismo makapagpaalis ng demonyo, meron na ba kayong nabautismuhan na demonyo? Uy, Iyan ang tanong ko. Palacios ka man Sabi nyo, magtanong. papaalis ng demonyo Bro, eh. Palacios ka man magtanong ang tubig ginagamit sa laban sa mga demonyo para umalis, hindi para pagabanalin ang mga demonyo kasi ang konteksto ng tanong mo para bang gusto mong ipaging banalin ang demonyo. Mali 'yon. Ay, False sabi nyo dilemma. False dilemma yung mga tanong mo eh. Yung mga demonyo eh. Yun sabi nyo eh. Ginagamit yun pampalinis sa mga tao na inaalihan ng demonyo. Ibig sabihin yung tao ang lilinisin. Yung tao ba yung inaalihan ng demonyo, yung tao ang lilinisin, hindi ang demonyo yung lilinisin. Ano ka ba? Ang demonyo paalisin sa tao. Kaya ginagamit ang banal na tubig kasi ang banal na tubig, bibili ka naman yan, nagbinigay ng Diyos sa tao pang palinis, di ba? Sa Ezekiel 36, 25, Ezekiel 36:25, ibinigay yung tubig pampalinis sa ating body. Actually, in 10:22 ng Hebrews, sabi ni St. Paul, yung tubig, sprinkle of the water, nakakalinis ng puso yon. So talagang, yung tubig, kagamitan niya na ibinigay ng Diyos, yung banal na tubig, hindi yung ordinaryong tubig, yung banal na tubig, kagamitan niya ng Diyos na ibinigay sa mga kaparian para magamit nila pampalinis sa mga tao. Kapag ikaw inaalihan ka ng espiritu, ibig sabihin hindi malinis ang iyong budhi. Kaya ginagamit ang holy water para matanggal yung nagpaparumi sa spiritual mo na aspeto, yung mga demonyo. At lumalayas naman kasi napapatunayan yan sa mga exorcism ministry ng mga kaparian namin kapatid. Gusto mo bro, Baguhin. huwag na yan. Magdiskusyon tayo sa Rocky TV. Bro, patunayan mo na ang Seventh-day Adventist ay ang tinayo ni Kristo ayon sa Biblia at tutulak ko. Gusto mo magka-friendly dialogue tayo, may moderator para maayos? Para hindi tayo nagsasapaw-sapaw? Oh, pwede yan. Gusto mo magbayan? Ano yan? Ay na, tinatanggapin ba yung hamon ni Brother Jared? Gusto niya, para walang sapawan, magdiskusyon kayo ng may moderator, yung talagang formal na diskusyon, patunayan mo na ang SDA ang tunay na iglesia.
Patunayan ko na ang SDA ay ang tunay na iglesia. Oh, yan, Bro, pwede napakadali mo lang na bukas. topic yan. Gusto mo, Ayon sa alas Biblia. 12 tayo ng tanghali. Ayon sa Biblia lang, walang walang Talo ka na referensya dyan, mga pag Biblia lang, lalo kang talo dyan. Ay, hindi naman kami O, sige. sa Bro Jared, ayon sa Sige, Biblia lang, pagbigyan tatanggapin mo ba Bro Jared, ayon sa Biblia lang. O sige, pagbibigyan kita, sola scriptura tayo. Dahil dati ko sola scriptura, alam ko yung Oo, gagawin pero ko. Alam ko schedule na rin natin ang mga yan kasi babasa. pag-aaralan ko muna yan. Ay, Masyadong schedule busy pa daw Bro ako. Jared, pag-aaralan pa daw niya, hindi pa siya ganun kagaling sa debate kasi Bro Jared. Hindi kasi to debater bro. Ano lang to, panggulo lang to na SDA ba, puro tanong lang. Oh, sige, so pag-aralan niya muna Bro Jared, sa susunod mo na sa abulin pag napag-aralan. Next week may schedule din, bro. I-schedule mo yan. Pag-aralan ko muna yan. Biblia Kaya nga, lang, pag napag-aralan mo na, kapag napag-aralan mo na, balik ka dito, sabihin mo, handa ko nang harapin si Jared. Yan. Kapag napag-aralan mo na, ikaw dapat ang nakahanda mo na si Jared. Oh. So maghihintay lang si Jared sa'yo. yung patakaran Biblia lang, Bible alone lang. Isang Biblia Ayun. lang, walang ibang libro na babasihan babasahin, wala. Biblia lang. Sige. Biblia Basta lang pagandaan mo muna yan. Sige, magtanong ka muna kasi wala pa yung ano mo eh. Talagang anuin ko talaga yan. Sige, pag-aralan mo. Research muna ako. Kasi hindi naman ako professional debater eh. Papatunayan lang natin ayon sa diwa ng Biblia. Diwa ng Biblia o diwa? Diwa ng Biblia o diwa mo? Diwa ng Biblia, yung Biblia. Kasi, Sige, magtanong ka na bro, magtanong ka na Magwayan. sige, ito naman. Sino ba sasagot nito? Sige, ako. Ikaw ang sasagot. Parang wala na yung ako Nabuhusan ka na ng tanong. Ubusan ng tanong to, ubusan ng oras, wala nang kaidan to. Lumabas yung isa mong kasamahan eh. Maganda sana kung nandito yung isa mong kasamang ganda, kaso lumabas. To make his message known is our responsibility.